Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Puntahan natin itong sagot ni Vice President ni Jose Claire Castro patungkol sa tanong nitong si Tristan na anong masasabi niya sa sinabi ni Vice President Inday na manalangin na lang tayo na magkakaroon ng patas na eleksyon at kung magkaka-eleksyon ba sa 2028. No, 'di ba? Itong si Jose Claire Castro, no, napapansin niyo kapag Duterte talaga yung mga tanungan, ang haba-haba ng pasakali bago talaga masagot niya yung tanong ng mga reporter. Tapos kapag patungkol naman sa mga tanong ng mga reporter sa mga proyekto or kung ano yung ginagawa ng administrasyon ni Marcos para nga mas marisolba kung ano yung mga krisis na nangyayari sa Pilipinas, sasabihin niya lang pinagmimitingan po. I-update po kita bukas kung ano po yung napagmimitingan. Pinag-aaralan po. Ganon yung mga sagot niya. Pero sa mga Duterte, sobrang haba-haba. 'Di ba ang galing? Ang galing talaga ng kaya Kaya ito yung pinakamagaling na spokesperson sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi si Yusek or Attorney Claire Castro. Pakinggan natin itong sagot niya doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. President Sara Duterte po ay nasa Netherlands na ngayon at natanong po siya on her preparedness sa 2028 presidential bid. So she said, "We can only pray that there will be presidential elections in 2028 and that they will be honest, orderly, and peaceful." So I just want to ask, how does the administration interpret these remarks at this stage, and is it casting doubt on the credibility and certainty of the 2028 polls? Kitang-kita niyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo... Well, Jose Claire Castro, no, ang katotohanan hindi mo na maiaalis na kahit na ang mga mainstream media ngayon, yun na yung pinag-uusapan, yung eleksyon sa 2028. 'Di ba? Ganon ang buhay diyan sa Pilipinas. Malapit na, sobrang lapit na kasi sa susunod na taon. Mag-aano na yan sila. Magpapasa na yan sila ng mga COC nila. Maglalabasan na kung sino yung tatakbo at hindi. So, hindi mo na maiaalis yun na talagang yung pag-uusapan ngayon, lalong-lalo na may nilabas yung Pulse Asia na survey. 'Di ba? Pag-uusapan talaga yung election sa 2028. So, huwag kang killjoy kasi alam naman namin na yan din yung mga pinag-uusapan kung sino yung panbato nyo. Masyado ka namang defensive masyado. Tapos tingnan mo pa yung nakasimangot ka, ngiti-ngiti ka naman. Di pa naman sigurado na mananalo si Vice President Sara Duterte, huwag kayong mag-alala. Kailangan niya pang magtrabaho, no, para marating niya yung gusto niya na maging presidente. So, chill lang. Ngiti ka lang, ngiti. ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng ADC meeting para... Kita nyo, walang ginawa itong mga to, puro meeting. Pag-aaralan, pinag-aaralan, pagmimitingan, pinagmimitingan. Update ko kayo bukas. San ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So, ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang
ang sarili niyang salita. Yusek, Ikaw na rin, Yusek, nagsabi na like father, like daughter. So, yung iniisip ngayon ni Vice President Sara, ha? Like father, like son din ba si Bongbong Marcos? Ha? Kasi dinidikit mo na naman si Tatay Digong kay Vice President Sara Duterte, which is hindi naman talaga may aalis mo yun. So, ang gagawin din ng kampo ng Vice President, no, Inday, iididikit din yung tatay ni Bongbong Marcos. Ano ba yung ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos? Martial law. 'Di ba? Pagnanakaw sa kabanang bayan. 'Di ba, Yusek? Ha? Back to you ka na naman dyan sa mga pinagbabanat-banat mo sa kay Vice President Sara Duterte. 'Di ba, no? So, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga pinagsasabing walang kwenta na naman ni Yusek Claire Castro na pinakamagaling, pinakamatalino na naging spokesperson ng Malacanang sa kasaysayan ng Pilipinas? Bye!